Hindi ko siya kailanman minahal, Chantal. Isang dekorasyon lang siya sa bahay na ito. Isang aliping walang bayad na nagkataong may apelyidong ilustre dahil sa awa ni Mama. Ang boses ni Tristan ay parang malamig na bakal na bumaon sa puso ni Milagros. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang marangyang gown na kulay pilak. Ang bawat hibla ng burda sa telang iyon ay produkto ng 3 gabing puyat at mga daliring ilang ulit na tusok ng karayom. May mga sariwang patak pa ng dugo sa dulo ng kanyang mga kuko, mga sugat na tiniis niya para lamang matapos ang hiling ng kanyang biyenan na si Doña Amparo para sa gaganaping ball sa hotel. Ngunit ang pasasalamat na inaasahan niya ay napalitan ng isang katotohanang mas matulis pa sa anumang karayom. Ang mga kamay ni Milagros na nanginginig sa pagod at gutom ay lalong nawalan ng lakas. Ang gown na kay tagal niyang pinaghirapan ay dahan-dahang nadulas. Mula sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa sahig ng walang ingay, gaya ng pagguho ng kanyang buong mundo. Sa loob ng silid, narinig niya ang maharot na tawa ni Chantal, ang babaeng laging ipinangangalandakan ng kanyang biyenan na karapat-dapat sa kanilang antas. Poor Milagros, wika ni Chantal. Akala niya yata ay sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili sa pamilyang ito. Hindi niya alam. Tapos na ang gamit niya. Naramdaman ni Milagros ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at itanong kung saan napunta ang 10 taon ng kanyang pagsisilbi. 10 taon niyang ibinigay ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang pangarap, at maging ang huling sentimo ng perang iniwan ng kanyang ama para lamang isalba ang naghihingalong negosyo ng mga ilustre. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang pagtrato na mas masahol pa sa basahan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga binti at ang hangin sa paligid ay tila nauubos. Ang silid na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay naging isang malamig na libingan ng kanyang mga pangarap. Dali-dali siyang bumaba, pilit na itinatago ang mga luhang hindi mapigilan sa pag-agos. Sa gitna ng malakas na ulan sa labas, dinala niya ang gown sa hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon, umaasang baka nagkamali lang siya ng rinig. Baka may paliwanag pa ang lahat. Ngunit pagdating sa hotel, ang pangalawang dagok ay mas matindi pa sa naun. Sa gitna ng malawak at kumikinang na ballroom, sa harap ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa lipunan, nakita niya si Tristan. Nakaluhod ito sa harap ni Chantal. Hawak ang isang singsing na may malaking diamante. Ang singsing na alam ni Milagros na binili gamit ang perang ipinagkatiwala niya para sa kanilang kinabukasan. Tristan, ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Milagros. Lahat ng mata ay nabaling sa kanya. Ang kanyang hitsura na basang-basa ng ulan, maputla at may mga daliring puno ng benda ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng paligid. Anong ginagawa mo rito, Milagros? Ang boses ni Doña Amparo ay pumailan lang, puno ng puot at pandidiri. Lumapit ang matandang babae sa kanya at nang hindi man lang nagdadalawang isip, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Milagros. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang mga luha. Huwag mong hiyain ang pamilyang ito sa harap ng mga bisita, sigaw ni Doña Amparo. Alam namin ang lahat, Milagros. Alam naming ibinibigay mo ang pera ng mga ilustre sa driver mo. Ikaw na isang hamak na anak ng kargador. Nakuha mo pang magtaksil. Nanlaki ang mga mata ni Milagros sa matinding paninira. Hindi totoo yan. Nay, alam niyo pong sa inyo napunta ang lahat ng pera. Sinungaling, putol ni Tristan, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, kundi purong pangmaliit. Umalis ka na rito bago ko patawagin ng security. Wala ka ng lugar sa buhay ko
At lalong wala ka ng lugar sa bahay na ito. Inilabas ni Doña Amparo ang isang envelope at ibinato ito sa paanan ni Milagros. Pirmahan mo ang divorce papers na yan. Huwag kang aasa na may makukuha kang kahit isang kusing. Isang malaking pagkakamali ang pagpapatira namin sa isang pulubi na gaya mo. Habang pinapanood ni Milagros ang kanyang asawa na inaalalayan si Chantal palayo at ang kanyang biyenan na nakangisi sa kanyang pagkatalo, ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang maglaho sa dilim. Nakatayo siya roon, mag-isa, nilalamig, at winasak ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang pusong tapat para sa kasalanang hindi naman niya ginawa? Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng ballroom. Ang mga daliri niyang rumesponde sa bawat tahi ng gown ay ngayon ay pilit na kumakapit sa mga piraso ng kanyang dignidad. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis, ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang kakaibang lamig ang nagsimulang mabuo. Isang lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang matinding desisyong muling mabuhay mula sa mga abo ng pagtataksil. Saan pa siya pupunta ngayong ang tanging tahanang alam niya ay itinaboy na siya na parang isang maruming hayop? At paano niya haharapin ang bukas kung ang mismong dangal na kaisa-isang yaman niya ay ninakaw na rin sa kanya? Ang bawat hininga ni Milagros ay tila may kasamang alikabok at amag sa loob ng madilim na bodega sa likod ng mansyon ng mga ilustre. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang basang baro na nagpapatingkad sa panginginig ng kanyang katawan dahil sa taas ng lagnat. Ang kanang bahagi ng kanyang pisngi ay namimintog pa rin at kumikirot, isang paalala ng malupit na sampal ni Doña Amparo na sumira sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Narinig niya ang pagpihit ng kalawanging siradura ng pinto. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang nakasilaw sa kanyang namumugtong mga mata. Pumasok si Doña Amparo na ang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng awtoridad. Tila isang reynang bumibisita sa isang bilanggo. Hayan, tingnan mo ang sarili mo, Milagros. Simula ng matandang babae. Ang boses ay puno ng mapait na panuno. Diyan ka nababagay, sa gitna ng mga basura at kinalimutang gamit. Huwag mong kalilimutan na kinuha ka lang namin sa pantalan, isang madungis na anak ng kargador na binihisan at pinakain. Utang mo sa amin ang bawat hanging hinihinga mo sa loob ng 10 taon. Pilit na umupo si Milagros kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hilo. Nay, alam niyo pong tapat ako kay Tristan. Lahat ng kinita ko sa pagbuburda, bawat sentimo, ibinigay ko sa pamilyang ito. Paano niyo nagawang palabasin na nagtataksil ako? Humalakhak si Doña Amparo, isang tunog na walang bakas ng katuwaan. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang baba ni Milagros, pinipilit itong tumingala. Ang katotohanan ay kung ano ang gusto kong maging katotohanan. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong ang isang tulad mo ang humawak sa pangalan ng mga ilustre habang buhay? Nagamit na namin ang iyong mga kamay, Milagros. Ngayon, kailangan na namin ang yaman ng mga Legaspi para maisalba ang aming dangal. Inilapag ni Doña Amparo ang isang dokumento sa ibabaw ng lumang kahon sa harap ni Milagros. Piratahan mo ito. Isang voluntaryong pagsuko ng lahat ng karapatan bilang asawa. Gawin mo ito bilang kabayaran sa utang na loob mo sa pamilyang nagligtas sa iyo mula sa kahirapan. Huwag kang maging gahaman. Bago pa man makasagot si Milagros, pumasok si Tristan kasama si Chantal. Ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Chantal ay humalo sa amoy ng amag sa bodega. Ang mas masakit sa lahat, suot ni Chantal ang gown na pilak. Ang gown na binuo ni Milagros gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Bagay na bagay sa akin, di ba Tristan? Malambing na wika ni Chantal habang umiikot sa harap ng lalaki. Sayang naman kung itatapon lang pagkatapos itong ibagsak sa putika ng asawa mo.
Tumingin si Tristan kay Milagros, ngunit walang bakas ng habag sa kanyang mga mata. Pirmahan mo na yan, Milagros. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap mo. Hindi ka na kailangan dito. Nakakahiya na ang isang ilustre ay may asawang mukhang katulong. Naramdaman ni Milagros ang muling pag-init ng kanyang mga luha. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking laging nagsasabi sa kanya na ang pagtitiis ay may hangganan. Anak, darating ang araw na ang mga bituin ang susunod sa iyong mga hakbang. Ang madalas nitong sambit habang nagbubuhat ng mabibigat na sako sa pantalan. Bakit siya hinayaan ng kanyang ama na mapunta sa ganitong impyerno? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong pinangarap nilang magkasama? Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang kinapkap ni Milagros ang kanyang bulsa. Doon ay naroon ang isang maliit at lumang locket, ang tanging alaala ng kanyang ama na hindi nakuha ng mga ilustre. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas sa gitna ng kanyang pagkasira. Napansin ni Tristan ang pagkilos ni Milagros. Ano yang hawak mo? Iyan ba ang ebidensya ng pakikipagtagpo mo sa driver mo? Mabilis na lumapit ang lalaki at marahas na hinablot ang kamay ni Milagros. Huwag! Tristan, pakiusap. Sa tatay ko yan. Pagsusumamo ni Milagros, ang kanyang boses ay paos at basag. Ngunit walang pakinig si Tristan. Itinulak niya si Milagros pabalik sa malamig na sahig, dahilan upang tumama ang ulo ng babae sa gilid ng isang bakal na estante. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang kamalayan habang nakikita niyang pilit na binubuksan ni Tristan ang locket. Wala namang laman kundi isang lumang papel. Bulalas ni Tristan sabay tapon ng locket sa sahig. Kumuha siya ng isang plato ng malamig na kanin at tirang ulam na dinala ni Aling Sabel kanina, ngunit hindi pinahawakan ni Doña Amparo. Hayan, kumain ka muna. Baka mamatay ka rito sa gutom. Ako pa ang makasuhan. Binitawan ni Tristan ang plato sa tapat ni Milagros, sapat na malakas para tumilapon ang ilang butil ng kanin sa maduming semento. Kainin mo yan, Milagros. Masarap yan. Galing pa sa mesa namin ni Chantal. Tumalikod na ang tatlo. Iniwan si Milagros na nakadapa sa sahig. Ang dugo mula sa sugat sa kanyang ulo ay dahan-dahang humahalo sa alikabok ng bodega. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig niya ang huling salita ni Doña Amparo. Bukas ng umaga, dapat ay may pirma na ang papel na yan. Kung hindi, ipapakulong kita sa kasong pagnanakaw ng mga alahas ko. Ang pagbagsak ng mabigat na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, kasabay ng muling pagpihit ng susi mula sa labas. Naiwan si Milagros sa ganap na kadiliman, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa di kalayuan, isang marahan at tila nagmamadaling mga yabag sa likod ng maliit na bintana ng bodega. Sino ang nangangahas na lumapit sa kanya sa oras na ito ng gabi? At ano ang ibig sabihin ng huling bulong ng kanyang ama na tila ngayon lang nagkaroon ng kahulugan sa kanyang isipan? Ang bawat tibok ng sentido ni Milagros ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nakasandal siya sa malamig at magaspang na pader ng bodega, habang ang dugong natuyo sa kanyang noo ay nag-iwan ng malagkit na pakiramdam. Sa gitna ng katahimikan at amoy ng luma, isang marahang kalos ang narinig niya mula sa maliit na bintanang may rehas sa gawing itaas ng kanyang ulo. Milagros, anak, gising ka ba? Isang pamilyar na bulong ang bumasag sa katahimikan. Si Aling Isabel iyon, ang matandang katulong na tanging nagpakita ng malasakit sa kanya sa loob ng bahay na yon. Pilit na iginapang ni Milagros ang kanyang katawan patungo sa ilalim ng bintana. Aling Isabel Panday, bakit po kayo narito? Baka makita kayo ni Doña Amparo. Huwag kang mag-alala. Abala sila sa pag-aasikaso kay Chantal sa loob. Sagot ng matanda. Ang boses ay puno ng panginginig. May kasama ako, Milagros. May taong gustong kumausap sa'yo.
Sabi niya ay mahalaga ito, tungkol sa tatay mo. Kasunod nito, isang anino ng isang lalaking naka-Amerikana ang sumulpot sa maliit na liwanag ng buwan na tumatagos sa rehas. Ang lalaki ay may seryosong mukha at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na paggalang, isang bagay na matagal nang hindi nararanasan ni Milagros. Magandang gabi, Senyorita Milagros, wika ng lalaki sa isang baritono at kalmadong boses. Ako si Attorney Victor Ramos. Matagal na kitang hinahanap. Napakunot ang noo ni Milagros. Ang sakit sa kanyang ulo ay pansamantalang nalimutan. Senyorita, Attorney, baka nagkakamali kayo. Ako ay asawa lamang ni Tristan Ilustre o dating asawa at ang tatay ko, isa lamang siyang kargador sa pantalan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Iniabot nito ang isang makapal na envelope na kulay kape sa pagitan ng mga rehas. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Milagros, kailangan mong maging matatag. Noong nakaraang gabi, pumanaw na ang iyong ama, si Don Juanito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Milagros. Pumanaw? Hindi. Kakausap ko lang sa kanya noong isang linggo. Sabi niya ay maayos siya. Ang kanyang tinig ay naging isang mahinang hikbi na tila unti-unting pinapatay ang kanyang huling lakas. Patawad Milagros, matagal nang itinatago ng iyong ama ang kanyang karamdaman. Pagpapatuloy ni Attorney Ramos. Ngunit may isa pa akong kailangang ipaalam sa iyo. Ang iyong ama, hindi siya isang simpleng kargador. Siya ang nagmamay-ari ng Royal Shipping Group, ang pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa buong bansa. Ikaw, Milagros, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. Natigilan si Milagros. Ang mga salitang Royal Shipping Group ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon ang kumpanyang kinalulubog sa utang ng mga ilustre. Iyon ang kumpanyang pilit na nililigawan ni Doña Amparo para sa isang merger. Ang yaman na tinutukoy ng abogado ay sapat na para bilhin ang buong pagkatao at dangal ng lahat ng taong umaapi sa kanya ngayon. Bakit? Bulong ni Milagros habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Bakit niya ito itinago sa akin? Bakit hinayaan niyang maghirap ako sa kamay ng mga taong ito? Dahil gusto niyang makasiguro na ang lalaking pakakasalan mo ay mahal ka dahil sa kung sino ka at hindi dahil sa pera mo, sagot ng abogado. Gusto rin niyang makita kung gaano ka katatag bago mo hawakan ang imperyong binuo niya mula sa hirap. Dahan-dahang binuksan ni Milagros ang envelope. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong nagpapatunay ng lahat. Ang mga titulo ng lupa, ang mga share sa kumpanya, at ang huling sulat ng kanyang ama. Sa bawat salitang binabasa niya, ang pait at sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tumingin si Milagros kay Attorney Ramos. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng liwanag. Attorney, anong kailangan kong gawin? Ayon sa testamento ng iyong ama, kailangan mong manatili sa sitwasyong ito sa loob ng 30 araw. Kailangan mong maranasan ang dulo ng kanilang kalupitan nang hindi ibinibunyag ang iyong yaman. Ito ang huling pagsubok ng iyong ama. Ang makita kung paano ka babangon mula sa alabok gamit ang sarili mong talino at lakas ng loob. Isang malamig na hangin ang humihip sa loob ng bodega na tila nagdadala ng espiritu ng kanyang ama. Hinawakan ni Milagros ang sulat ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat pang-aalipusta ni Doña Amparo, bawat sampal at bawat pagtataksil ni Tristan ay biglang naging mga bala na itatabi niya para sa kanyang pagbabalik. 30 araw, bulong ni Milagros sa gitna ng kadiliman. 30 araw para makita ang tunay na mukha ng bawat isa sa kanila. Sa labas, narinig niya ang malakas na tawa ni na Tristan at Chantal mula sa mansyon
na tila nagdiriwang na sa akalang tuluyan na nilang nagapi ang babaeng itinuring nilang basura. Hindi nila alam, ang babaeng nakakulong sa madilim na bodega ay hindi na ang Milagros na kilala nila. Habang hinihimas ni Milagros ang papel ng diwa ng kanyang ama, isang matalas ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting punong-puno ng panganib. Ngunit paano matitiis ni Milagros ang susunod na 30 araw kung ang bawat sandali ay tila isang impyerno ng pagpapakumbaba? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may mas malalim pang lihim ang kanyang ama na nakatago sa likod ng Royal Shipping Group? Nasaan na ang pirma mo, Milagros? Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil wala na itong itatagal pa. Ang boses ni Doña Amparo ay parang hagupit ng latigo na bumula sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo siya sa pintuan ng bodega. Ang anino niya ay mahaba at tila isang dambuhalang nagbabanta sa nakaluhod na si Milagros. Sa kanyang kamay ay ang mga dokumento ng pagpapaalis, ang mga papel na magtatapos sa 10 taon ng pagtitiis ng kanyang manugang. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Milagros. Sa kabila ng lagnat at sakit ng katawan, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi napansin ng matandang babae. Ang lihim na ibinahagi ni Attorney Ramos kagabi ay nagsilbing gamot na unti-unting nagpapatatag sa kanyang nanghihinang diwa. Nay, bago ko po pirmahan ang mga papel na ito, may isang hiling lang po ako. Ang tinig ni Milagros ay mahina. Sadyang ginawang gumaralgal para ipakita ang kunwaring pagsuko. Hayaan niyo po akong manatili rito ng 30 araw pa. Gusto ko pong bayaran ang lahat ng utang na loob ko sa inyo sa huling pagkakataon. Pagkatapos niyon, kusa akong aalis ng walang dalang kahit ano. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amparo. Lumapit siya at tiningnan ang dumi sa suot ni Milagros. 30 araw? Gusto mo pa talagang manatili sa impyernong ito? O baka naman naghihintay ka lang, nakaawaan ka ni Tristan? Gusto ko lang pong patunayan na hanggang sa huli, hindi ako ang taong ibinibintang nyo. Sagot ni Milagros habang nakayuko. Itinatago ang galit na naglalaboy sa kanyang dibdib. Hayaan nyo akong magsilbi sa inyo bilang katulong. Gagawin ko ang lahat ng utos nyo. Huwag nyo lang po akong itaboy habang sariwa pa ang sugat ng pagkamatay ng tatay ko. Nag-isip ang matanda. Sa kanyang paningin, ang 30 araw ng libreng serbisyo mula sa isang aliping tulad ni Milagros ay isang magandang deal, lalo na't paparating ang malaking selebrasyon para sa kanilang bagong negosyo. Sige, 30 araw, pero huwag mong iisipin na makakatulog ka sa loob ng mansyon. Mananatili ka rito sa bodega. Kakain ka ng kung ano ang itatira namin. At sa harap ng mga bisita, ikaw ang magsisilbing pinakamababang katulong. Tinatanggap ko po. Bulong ni Milagros. Sa loob-loob niya, alam niyang ang 30 araw na ito ay hindi para sa serbisyo, kundi para sa kanyang sariling layunin. Ang tipunin ng bawat ebidensya ng pandaraya ni Tristan at ang unti-unting pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Pag-alis ni Doña Amparo, pumasok naman si Tristan kasama si Chantal. Hawak ng lalaki ang isang lumang baul na kahoy, ang baul na pagmamay-ari ng ama ni Milagros na dinala niya nung ikinasal sila. "Oh, heto ang mga basura ng tatay mo," wika ni Tristan, habang marahas na ibinibitaw ang baul sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay tila isang malakas na sipa sa puso ni Milagros. Sabi ni Mama ay magtatagal ka pa rito. Gamitin mo ang mga basurang ito para maging higaan mo. Ayaw naming makakita ng kahit anong dumi mo sa loob ng bahay. Tumawa si Chantal at itinuro ang baul gamit ang kanyang sapatos na may matulis na takong. "Tristan, honey, tingnan mo. Mukhang dito itinatago ng tatay niya ang mga bulok na isda sa pantalan. Ang baho." Pinanood ni Milagros si Chantal habang ginagawang tumpakan ng paa ang baul ng kanyang ama. Ang bawat gasgas sa kahoy ay parang hiwa sa kanyang sariling balat. Ang pighati
ay tila isang malapot na likido na bumabara sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan. Ang pagtitiis niya ngayon ay may katapat na paniningil sa hinaharap. Nga pala, Milagros, dagdag ni Tristan bago sila lumabas. Dahil kailangan namin ng pondo para sa party sa susunod na linggo, ipapa-auction ni Mama ang ilang mga antique na gamit dito sa bodega. Kasama na roon ang mga gamit na teutua mo at itong baol ng tatay mo. Baka may mauto kaming kolektor na mahilig sa mga basurang galing sa hirap. Nanigas ang buong katawan ni Milagros. Tristan, pakiusap. Huwag ang baol ng tatay ko. Iyan na lang ang natitira sa akin. Wala kang karapatang magpakiusap. Malamig na sagot ni Tristan. Sa loob ng 30 araw na ito, hindi ka asawa. Isa kang pag-aari ng pamilyang ito. At ang lahat ng sayo ay sa amin na rin. Nang muling sumara ang pinto at muling bumalik ang kadiliman, dahan-dahang lumapit si Milagros sa baul. Hinaplos niya ang gasgas na kahoy, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding galit na pilit niyang ikinukubli. Hindi alam ni Tristan na sa loob ng baul na yon, sa ilalim ng mga lumang damit, ay may nakatagong lihim na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit ang tanong na naglalaro sa isipan ni Milagros habang yakap ang malamig na kahoy. Paano niya mapoprotektahan ang huling alaala ng kanyang ama kung sa bawat araw ay unti-unti siyang hinuhubaran ng dangal ng mga taong pinaglingkuran niya? At anong gagawin niya kung malaman niyang ang auksyon na pinaplano ni Doña Amparo ay hindi lamang para sa pera, kundi para tuluyan siyang durugin sa harap ng lahat? Maglaba ka ng maayos, Milagros. Ayaw kong may makitang kahit anong mantsa sa mga mamahaling kong damit, lalo na't galing ka sa maduming bodega na tinutulugan mo. Ang boses ni Chantal ay matinis at puno ng pagmamalaki habang inihahagis niya ang isang tumpok ng mga telang sutla sa harap ni Milagros. Nakatayo ang babae sa gitna ng maruming labahan sa likod ng mansyon. Ang sikat ng araw ay matindi at tila nakikisama sa pagpapahirap sa kanya. Ang mga kamay ni Milagros, na dati ay kilala sa paglikha ng pinakapinong burda, ay ngayon ay nakalubog sa malamig na tubig na puno ng matapang na sabon. Ang bawat kuskos ni Milagros sa tela ay nagdudulot ng matinding hapdi. Ang mga sugat sa kanyang mga daliri mula sa mga tahi ng nakaraang gabi ay bumubuka dahil sa kemikal ng sabon, ngunit hindi siya dumaing. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Alam niyang ang bawat patak ng pawis at hapdi ay may katapat na paniningil sa takdang panahon. Tingnan niyo siya, girls. Wika ni Chantal sa kanyang mga kaibigang sosyal na nakaupo sa malapit na garden set, nagmamasid na tila nanonood ng isang palabas sa teatro. Iyan ang babaeng nangarap na maging isang ilustre. Akala niya yata ay sapat na ang ganda para mapantayan tayo. Ngayon, balik siya sa kung saan siya nararapat. Sa putikan, nagtawanan ang mga kaibigan ni Chantal. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Milagros. Isang maliit at makulay na hibla ng sinulid ang nakita ni Milagros na nakadikit sa isa sa mga damit ni Chantal. Isang hibla mula sa huling gown na ginawa niya. Marahan niya itong tinanggal at itinago sa kanyang palad. Isang munting paalala ng kanyang sining na ngayon ay niyurakan na ng mga taong ito. Ito ang kanyang golden moment, ang huling piraso ng kanyang pagkatao na ayaw niyang hayaang madumihan ng kanilang puot. Milagros, halika rito at pagsilbihan mo kami ng tsa. Utos muli ni Chantal. Bilisan mo, ayaw namin ng malamig na inumin. Pilit na tumayo si Milagros, pinunasan ng kanyang mga basang kamay sa kanyang kupas na saya at lumapit sa mesa bitbit ang isang mabigat na pitsel ng bagong kulong na tubig para sa tsa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang lagnat sa kanyang katawan ay tila nagniningas na uling na unti-unting tumutupok sa kanyang lakas. Nakatitig si Tristan mula sa balkonahe ng mansyon, hawak ang isang baso ng alak. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Milagros,
ang pamumutla ng kanyang mukha at ang hirap sa bawat pagkilos nito. Ngunit sa halip na tumulong, tinalikuran niya ang tanawin at muling uminom. Tila itinatago ang anumang natitirang konsensya sa likod ng kanyang karangyaan. Ouch! Ang bagal mo naman! Reklamo ni Chantal habang pilit na inaagaw ang pitzel mula kay Milagros bago pa man ito mailapag. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinagilid ni Chantal ang pitzel habang hawak pa rin ito ni Milagros. Ang mainit na tubig ay dumanak at diretsong tumama sa likod ng palad ni Milagros. Ang singaw ng init ay agad na nagdulot ng pamumula sa kanyang balat. At ang hapdi ay tila libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang laman. Ang pitzel ay bumagsak sa damuhan, lumikha ng isang mapurol na tunog habang ang natitirang tubig ay sumipsip sa lupa. Milagros, ang tanga-tanga mo talaga! Sigaw ni Chantal, bagaman may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang ginawa mo. Nabasa ang sapatos ko. Napaluhod si Milagros sa damuhan, hawak ang kanyang nasunog na kamay. Ang sakit ay nagdulot ng pansamantalang pagdidilim ng kanyang paningin. Tumingin siya kay Tristan, umaasang makakita ng kahit katiting na pag-aalala. Ngunit ang nakita niya ay ang kanyang asawa na mabilis na lumapit, hindi para sa kanya, kundi para suriin kung nabasa nga ba ang mamahaling sapatos ni Chantal. Umalis ka na rito, Milagros. Nakakasira ka ng araw. Asik ni Tristan habang inaalalayan si Chantal na tumayo. Pumunta ka sa bodega at huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Habang naglalakad palayo si Milagros, yakap ang kanyang nasunog na kamay at bit-bit ang bigat ng kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig. Hindi ito dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na unti-unting naglalayag sa kanyang daluyan ng dugo. Ang bawat bakas ng kanyang paghihirap ay itinatala niya sa kanyang memorya. Bawat hapdi ay isang tahi sa kanyang plano ng pagbabalik. Nakarating siya sa madilim na bodega at sumandal sa pader. Tiningnan niya ang kanyang nasunog na balat, ang mga paltos na nagsisimulang mabuo sa ilalim ng malamlam na liwanag. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang puno ng pait at determinasyon. Ilang apoy pa ba ang kailangang dumaan sa aking balat bago ako tuluyang maging bakal na dudurog sa inyong lahat? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa ilalim ng isa sa mga lumang kaban sa bodega. Isang maliit na bagay ang kumikinang doon. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang lihim na maaaring magpabago sa kanyang kapalaran bago pa man matapos ang 30 araw. Kailangang mawala ang lahat ng bakas ng transaksyong yon, Tristan. Kapag nalaman ng mga auditor na kinuha natin ang pondo ng kumpanya para pambayad sa utang natin sa kasino, tapos na ang pangalang Ilustre. Ang boses ni Doña Amparo ay matigas at walang alinlangan. Nagmumula sa kabilang panig ng manipis na dingding ng bodega na naghihiwalay sa silid tulugan ni Tristan at sa piitan ni Milagros. Sa loob ng bodega, nakaupo si Milagros sa sahig, yakap ang kanyang nasunog na kamay na binalot niya ng basang-basahan. Ang hapdi ng kanyang balat ay tila nakikipagpaligsahan sa hapdi ng kanyang kalooban habang naririnig ang katotohanan mula sa bibig ng mga taong sumira sa kanya. Pero ma, paano kung hanapin nila ang pirma ni Milagros sa mga dokumento? Tanong ni Tristan. Ang boses ay puno ng kaba. Siya ang nakatalagang treasurer bago natin siya sinibak. Huwag kang tanga, asik ng matanda. Iyon ang dahilan kung bakit natin siya pinalabas na nagtataksil. Gagamitin nating dahilan ang kanyang imoralidad para sabihing ninakaw niya ang pera para sa kanyang driver. Walang maniniwala sa isang anak ng kargador laban sa atin. Napatakip ng bibig si Milagros. Ang bawat salita ay tila isang punyal na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang puso. Ang 10 taon ng kanyang katapatan ay hindi lamang binaliwala,
kundi ginawang sandata para idiin siya sa isang krimeng hindi niya ginawa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang pagkatao. Isang marahang kaluskos ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng bodega. Mabilis siyang lumingon, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. Si Aling Sabel, bit-bit ang isang maliit na lalagyan ng pagkain at isang bagay na kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Milagros, itago mo ito. Bulong ni Aling Sabel habang iniabot ang isang maliit na digital recorder. Ibinigay ito ng abogado mo kanina. Alam kong gagawa sila ng hakbang ngayong gabi, kaya linuwagan ko ang turnilyo sa dingding na ito para mas marinig mo sila. Nanginginig ang mga daliri ni Milagros habang tinatanggap ang recorder. Ito ang kanyang unang tunay na sandata. Salamat, Aling Sabel. Bakit niyo po ito ginagawa? Mapapahamak kayo kapag nalaman ni Doña Amparo. Hinawakan ng matanda ang balat ni Milagros. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit puno ng init ng pagmamahal. Dahil nakita ko ang lahat ng sakripisyo mo, anak. At dahil ang tatay mo, si Don Juanito, ay minsan ding nagligtas sa pamilya ko noong wala kaming makain. Utang ko sa kanya ang buhay ko at ibabayad ko yon sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kadiliman at amoy ng amag, naramdaman ni Milagros ang isang haplos na hindi humihingi ng kapalit. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang hindi siya nag-iisa. Ang kabutihan ng kanyang ama ay tila isang binhi na itinanim sa nakaraan at ngayon ay namumunga ng tulong sa oras ng kanyang kagipitan. Muling dumikit si Milagros sa dingding, pinindot ang record sa maliit na aparato. Naririnig niya ang pagbuklat ng mga papel sa kabilang silid. Ang tunog ng bawat pahina ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ito ang mga pekeng resibo, wika ni Doña Amparo. Ipalalagay natin ito sa baul ni Milagros bago ang auction. Kapag nahanap ito ng mga awtoridad, wala na siyang kawala. Mabubulok siya sa kulungan habang tayo ay nagpapasasa sa yaman ng mga Legaspi. Naramdaman ni Milagros ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang baul ng kanyang ama, ang huling santuaryo ng kanyang mga alaala, ay balak nilang gamitin para itago ang kanilang mga kasalanan. Ang kalupitan ng mga ilustre ay wala talagang hangganan. Biglang tumahimik ang usapan sa kabilang silid. Narinig ni Milagros ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Tristan na papalapit sa pintuan ng bodega. Ang tunog ng susi na sumasabit sa baywang nito ay tila isang kampanang nagbabadya ng panganib. "Sabel, nariyan ka ba sa loob?" Sigaw ni Tristan mula sa labas. Mabilis na itinago ni Aling Sabel ang recorder sa ilalim ng mga lumang tela at mabilis na kinuha ang walis. Opo, senyorito. Nililinis ko lang po itong kalat ng asawa niyo. Baka po kasi pamugaran ng peste." Bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng hinala. Tiningnan niya si Milagros na nakahiga sa sahig, tila walang malay sa paligid. "Siguraduhin mong hindi yan lalabas, Sabel. At ikaw, Milagros, huwag kang magkakamaling humingi ng tulong sa kahit sino. Walang makakarinig sa iyo sa ilalim ng lupang ito." Nang muling sumara ang pinto, dahan-dahang nagmulat ng mata si Milagros. Hawak niya sa loob ng kanyang palad ang recorder. Ang maliit na pulang ilaw nito ay tila isang nagniningas na mata sa dilim. Nakuha niya ang lahat, ang bawat salita, bawat plano, at bawat pag-amin ng kanilang kasamaan ay naroon na sa loob ng maliit na makinang yon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang bumitay sa kanyang isipan. Paano niya mailalabas ang recorder na ito mula sa bodega kung bawat kilos niya ay binabantayan? At sino ang tinutukoy ni Aling Sabel na kasama niya sa labas na nagmamasid din sa bawat galaw ng mga ilustre? "Sunugin ang lahat ng basurang yan. Ayaw kong may amoy ng kargador na maiiwan sa mansyong ito bago ang auksyon bukas."
Ang utos ni Tristan ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng bodega. Pinanood ni Milagros habang nakaluhod sa sahig at hawak ang kanyang kumikirot na tiyan kung paano kinaladkad ni Tristan ang lumang baul ng kanyang ama palabas ng pinto. Ang tunog ng pagkayod ng kahoy sa semento ay tila isang hihiyaw ng sakit mula sa kaluluwa ng kanyang yumaong magulang. Tristan, pakiusap. Huwag ang mga gamit ni tatay. Pagsusumamo ni Milagros, sinubukan niyang tumayo at humabol, ngunit isang marahas na tulak mula sa asawa ang nagpabalik sa kanya sa sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas na kanto ng kaban, ngunit ang sakit sa balat ay wala sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya habang nakikita ang usok na nagsisimulang pumaitaas mula sa garden. Sa gitna ng bakuran, isang malaking apoy ang nagliliyab sa loob ng isang bakal na drum. Isa-isang inihagis ni Tristan ang mga lumang polo, ang kupas na sombrero, at ang mga teutua na gawa ni Milagros na hindi pasa. Sa panlasa ni Doña Amparo, ang bawat gamit na nilalamon ng apoy ay isang piraso ng buhay ni Milagros na nagiging abo. Ayan, Milagros, tingnan mo kung paano naglalaho ang kahirapan mo. Tawa ni Chantal habang nakasandal sa balikat ni Tristan. Bukas, ang baul na ito ay magiging bago at makintab para sa auction. Wala nang bakas ng malansang amoy ng iyong nakaraan. Nang tuluyang mapagod ang dalawa sa kanilang panunuya at pumasok na sa loob ng mansyon, dahan-dahang lumapit si Milagros sa drum. Ang init ng apoy ay humahalik sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at puno ng matinding puot. Gamit ang isang pirasong kahoy, dahan-dahan niyang hinalukay ang mga natirang abo sa ilalim ng drum. Sa gitna ng mga nagbabagang uling, nakita niya ang isang maliit na bagay na hindi tuluyang natupok. Isang maliit na kahon na gawa sa makapal na lata na nakatago sa loob ng lihim na bulsa ng lumang jacket ng kanyang ama. Mabilis niya itong kinuha, hindi alintana ang init na pumapaso sa kanyang mga daliri. Ito ang kanyang golden moment. Sa loob ng mainit na lata, may isang makapal na envelope na kulay kape. Ito ang diwa ng kanyang ama, ang lihim na hindi nahanap ng mga ilustre sa kabila ng kanilang kasakiman. Nang buksan niya ito, hindi lamang pera o titulo ang nakita niya. Naroon ang mga litrato ni Tristan kasama ang iba't ibang babae, ang mga lihim na kontrata ng ilegal na pagpupuslit ng kargamento sa Royal Shipping, at ang pinakaimportanteng dokumento, ang orihinal na titulo ng mansyon ng mga ilustre na matagal na palang naisangla ng kanyang ama para sa kaligtasan ni Milagros. Ang bawat papel ay tila isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng kanyang pighati at nagpalit dito ng isang matigas na yelo ng determinasyon. Ang tupa na pumasok sa bahay na ito, 10 taon na, ang nakalilipas ay tuluyan ng namatay sa gitna ng mga abong ito. Ang isinilang ay isang babaeng handang lumaban, isang reynang may hawak ng ebidensyang dudurog sa bawat pangarap ng mga taong umapi sa kanya. Tatay, pangako, bulong ni Milagros habang niyayakap ang envelope sa kanyang dibdib. Hindi mawawalan ng saysay ang bawat patak ng pawis mo. Ibabalik ko sa kanila ang bawat luha na kinuha nila sa akin. Tumayo si Milagros ng tuwid. Wala na ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Wala na ang yukod ng kanyang mga balikat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa tabi ng namamatay na apoy, ang kanyang anino ay tila lumaki at naging isang dambuhala na handang lumamon sa buong mansyon ng mga ilustre. Ngunit habang pabalik siya sa bodega, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Isang tao ang nakatingin sa kanya mula sa loob nito. Isang taong may pamilyar na mga mata na tila kanina pa nagmamasid sa bawat kilos niya. Sino ang estrangherong ito na tila alam ang bawat lihim na hawak ni Milagros? At paano gagamitin ni Milagros
Ang mga dokumentong ito, kung sa bawat oras ay mas lalong humihigpit ang pagbabantay ni Doña Amparo sa kanya bago ang nakatakdang auction. Ang bawat hapdi sa mga daliri ni Milagros ay tila nagiging kuryente na nagbibigay buhay sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at humihingi ng awa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na flashlight na ibinigay ni Aling Sabel, binabasa niyang muli ang mga dokumentong nakuha niya mula sa abo. Ang bawat pirma at bawat numerong nakasulat doon ay mga pako sa kabaong ng pamilya Ilustre. Senyorita Milagros, handa na ang Board of Directors. Ang bulong ni Attorney Ramos mula sa kabilang panig ng rehas ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa isang utos mo lang, sisimulan na namin ang pagbili sa lahat ng utang ng mga Ilustre sa bangko. Sa loob ng 24 na oras, ikaw na ang magmamay-ari ng kanilang kapalaran. Huminga ng malalim si Milagros. Tumingin siya sa larawan ng kanyang ama na bahagyang naitaboy ng usok ngunit buo pa rin. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan niya ang mamahaling panulat na iniabot ng abogado. Isang panulat na may tatak ng Royal Shipping Group. Sa kabila ng mga paltos sa kanyang kamay, matatag niyang nilagdaan ang unang dokumento ng kanyang pagbabalik. Ang bawat linyang ginuhit niya sa papel ay tila pagbawi sa bawat sampal at bawat pag-alipusta na dinanas niya sa loob ng mansyong yon. Gawin niyo na, attorney. Wika ni Milagros, ang kanyang boses ay wala ng panginginig, kundi puno ng isang malamig na awtoridad. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paghila ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa bago pa man magsimula ang auction bukas. Samantala, sa loob ng marangyang sala, abala si Doña Amparo sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Tristan, siguraduhin mong maraming dadalo bukas. Kailangan nating makuha ang pinakamataas na bid para sa mga antik na yon. Pagkatapos nito, babayaran natin ang interes sa bangko at malinis na ang ating pangalan. Huwag kang mag-alala, ma. Sagot ni Tristan habang sineselfon ng kanyang mga kaibigan. Maraming interesado sa mga gamit ng milyonaryong kargador. Gagawin nating katatawanan ang kahirapan ni Milagros habang kumikita tayo. Ngunit ang kanilang katuwaan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bawat ring ay tila isang babala ng panganib na papalapit. Inabot ni Doña Amparo ang handset. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Hello, yes, this is Doña Amparo Ilustre. Ano? Biglang namutla ang matandang babae. Ang kanyang kamay na may suot na mamahaling singsing ay nagsimulang manginig. Paanong nangyaring binili na ng ibang kumpanya ang aming loan? Sino ang Royal Shipping Group na sinasabi niyo? Napatingin si Tristan sa kanyang ina. Ang kaba ay mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Maanong problema? Ang bangko ba yan? Hindi nakasagot si Doña Amparo. Dahan-dahang naibaba ang telepono habang ang kanyang paningin ay tila nagdidilim. Siningil na tayo ng bangko, Tristan. May 1 oras na lang tayo para bayaran ang buong halaga ng ating utang. Kundi isisita nila ang lahat ng ari-arian natin, pati ang mansyong ito. Sa madilim na bodega, narinig ni Milagros ang sigawan at ang kalabog ng mga gamit na nahuhulog mula sa itaas. Alam niya ang nangyayari. Ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay matagumpay na naisakatuparan. Ang mga Ilustre na dati ay nagmamay-ari ng kanyang buhay, ngayon ay mga pulubi na nagmamakaawa sa oras. Isang matalas na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Milagros habang dinadama ang malamig na semento ng kanyang kulungan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang misteryong mensahe ang natanggap niya mula sa recorder na hawak niya. Isang boses na hindi kay Doña Amparo o kay Tristan ang narinig niya. Isang boses na nagbabanta na may mas malaki pang trahedyang nakatago sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Sino ang lalaking ito na tila may hawak ng susi sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Don Juanito?
At paano haharapin ni Milagros ang auction bukas kung malaman niyang ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang mga ilustre, kundi isang mas makapangyarihang kaaway na matagal nang nagmamasid sa dilim. Lumuhod ka, Milagros. Magmakaawa ka sa Diyos na patawarin ang iyong maruming kaluluwa bago tuluyang malunod ang pamilyang ito sa kamalasang dala mo. Ang boses ni Doña Amparo ay nanginginig sa galit at takot habang kinaladkad niya si Milagros patungo sa marangyang altar ng mansyon. Sa gitna ng liwanag ng mga mamahaling kandila, ang mukha ng matandang babae ay tila isang maskara ng kabanalan na pilit itinatago ang nabubulok na konsensya. Para kay Amparo, ang biglaang pagbagsak ng kanilang pananalapi ay hindi bunga ng kanilang kasakiman, kundi isang sumpa na dinala ng imoralidad ni Milagros. Pilit na itinulak ni Doña Amparo si Milagros sa harap ng mga imahen. Ang matigas na semento ay humampas sa mga tuhod ni Milagros, ngunit hindi siya dumaing. Sa halip, tumingala siya sa mga mata ng kanyang biyenan. Mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay tila mga basag na kristal na lamang sa kanyang paningin. Ang irony ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa kanya. Ang taong nagnakaw ng kanyang dangal at nagpahirap sa kanya ay siya pa itong humihingi ng tulong sa langit gamit ang kanyang pangalan. Nay, ang Diyos ay nakakakita sa dilim. Mahinahong wika ni Milagros. Ang boses niya ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tahimik na dagat. Alam niya kung sino ang tunay na dapat humingi ng tawad. Alam niya kung kaninong mga kamay ang may bahid ng nakaw na yaman. Isang mabilis na sampal muli ang dumapo sa pisngi ni Milagros, ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lamang gumalaw ang kanyang ulo. Ang sakit ay tila isang hangin na dumaan lamang. Namamanhid na ang kanyang balat, ngunit ang kanyang diwa ay mas gising pa sa sikat ng araw. Nangangahas ka pang magsalita nang ganyan matapos mong bastusin ang pangalan ni Tristan, asik ni Amparo. Magsisi ka. Sabihin mo sa Diyos na ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo hinahabol ng bangko. Sabihin mo sa Kanya na handa kang mabulok sa hirap para lamang maisalba ang mga ilustre. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang kinuha ni Milagros ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa nanginginig na kamay ni Doña Amparo. Hindi ito kilos ng isang alipin, kundi kilos ng isang taong nakatataas na naaawa sa isang nalulunod na kalaban. Ang panyong yon ay may borda ng isang maliit na korona, ang simbolo ng Royal Shipping Group na hindi napansin ng matanda. Punasan niyo po ang pawis niyo, Nay. Bulong ni Milagros. Baka po kasi kapag humarap kayo sa mga bisita bukas, makita nila ang takot sa inyong mga mata. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon, Nay. Maari niyo itong talikuran, pero hindi niyo ito mapipigilan sa paghampas sa inyo. Biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mabigat. Tumingin si Milagros ng diretso sa mga mata ni Amparo at bumigkas ng isang katagang Latin na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Veritas vos liberabit. Ano ang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Amparo. Ang kanyang awtoridad ay unti-unting napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na kilabot. Saan mo natutunan ng wikang yan? Kargador na babae. Ang ibig sabihin niyon, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, sagot ni Milagros habang dahan-dahang tumatayo nang hindi humihingi ng tulong. At ang katotohanan, Nay, ay wala sa mga kandilang ito. Naroon ito sa labas. Suot ang anyo ng isang taong hindi nyo kailanman inasahang babalik. Tumalikod si Milagros at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang bodega. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kapangyarihan ng mga ilustre. Naiwan si Doña Amparo na nakatayo sa harap ng altar. Hawak ang panyong may burda ng korona habang ang isang malamig na panginginig
ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong katawan. Nang makabalik sa bodega, muling pinatugtog ni Milagros ang recorder. Sa pagkakataong ito, isang boses ng isang lalaki ang narinig niya. Isang boses na nagmula sa nakaraan ng mga ilustre. Amparo, huwag mong kakalimutan ang ginawa natin kay Juanito. Sa pantalan 10 taon na ang nakalilipas. Ang dugo niya ay nasa mga kamay mo pa rin. Nanigas ang buong katawan ni Milagros. Ang kanyang ama, hindi lamang ito namatay dahil sa sakit. May mas malalim at mas madilim na lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pangakong katapatan ng mga ilustre. Sino ang lalaking nagsasalita sa recorder at ano ang kinalaman ni Doña Amparo sa trahedyang sinapit ni Don Juanito? At paano gagamitin ni Milagros ang bagong kaalamang ito upang hindi lamang bawiin ang kanyang yaman, kundi upang mabigyan ng hustisya ang dugo ng kanyang ama sa gaganaping auction bukas? Kailangan ko ng pera, Milagros. Ibigay mo sa akin ang lahat ng itinatago mo. Kung hindi ay tinitiyak kong hindi ka nasisikatan ng araw bukas. Ang boses ni Tristan ay gumaralgal sa tindi ng desperasyon habang marahas niyang binubuksan ang pinto ng bodega. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mantsa ng alak, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ang balita mula sa bangko ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanyang ulo, at sa kanyang isipan, ang tanging paraan para makaligtas ay ang pagnakawan ang babaeng wala nangang kahit ano. Dahan-dahang tumayo si Milagros mula sa kanyang sulok. Hawak niya ang isang maliit na karayom at sinulid. Tinatahi ang isang punit sa kanyang lumang saya. Ang kanyang bawat kilos ay kalmado, tila isang lawa na hindi natitinag ng malakas na hangin. Ang kaibahan ng kanyang katahimikan sa kaguluhan ni Tristan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin. Wala na akong pera, Tristan, mahinahong sagot ni Milagros habang ang kanyang mga daliri ay patuloy sa paggalaw ng may katumpakan. Ang huling sentimo ko ay kinuha niyo na para ibili ng singsing ni Chantal. Ano pa ba ang gusto mong kunin? Ang hininga ko? Huwag kang magmalinis, asik ni Tristan habang nagsimulang halongkatin ang mga lumang kaban. Alam kong may itinatago ka. Ang tatay mo ay isang kargador. Tiyak na may mga nakaw na alahas, yun na ibinigay sa'yo. Ibigay mo sa akin, Milagros. Kailangan kong i-invest ito sa kumpanyang magliligtas sa atin. Isang sure hit na investment ang inaalok sa akin ng mga Legaspi. Napatigil si Milagros sa pagtatahi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang investment na sinasabi ni Tristan ay ang mismong patibong na inihanda niya sa tulong ni Attorney Ramos, isang pekeng kumpanya na binuo para sipsipin ang huling pondo ng mga ilustre. Ang kasakiman ni Tristan ang siyang magiging mitya ng kanyang sariling pagsabog. Kung iyan ang paniniwala mo, Tristan, sige. Wika ni Milagros. Itinuro niya ang isang maliit na uka sa ilalim ng sahig malapit sa baul ng kanyang ama. Diyan ko itinatago ang huling hiyas na ibinigay ni tatay bago siya mawala. Isang singsing na may pulang bato. Sapat na yan para sa puhunan na kailangan mo. Mabilis na lumuhod si Tristan at hinukay ang lupa. Nang makita niya ang isang maliit na kahon ng pelus, ang kanyang muka ay nagliwanag sa kasakiman. Hindi niya alam na ang singsing sa loob ay isang dekalidad na imitasyon lamang, ngunit may nakatagong micro-tracker sa ilalim ng bato. Ito ang kanyang golden moment. Pinanood ni Milagros si Tristan habang hinahalikan ng pekeng hiyas. Ang lalaking dati niyang minahal ay ngayon ay nagmumukhang isang gutom na aso sa harap ng isang buto. Naramdaman ni Milagros ang isang malalim na awa, hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang sarili, na minsang naniwala na ang pusong ito ay may kakayahang magmahal. Isang piraso ng sinulid ang dahan-dahan niyang pinutol, simbolo ng huling hibla ng koneksyon niya sa lalaking ito. Biglang pumasok si Chantal sa bodega. Namumutla at hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang marangyang ayos ay tila naglalaho, at ang kanyang mga mata
ay puno ng pagkabahala. Tristan, honey, kailangan na nating umalis. Tumatawag na ang mga investor at saka hindi maganda ang pakiramdam ko. Napatingin si Milagros sa tiyan ni Chantal. Ang kanyang mga mata na sinanay sa pagmamasid sa pinakamaliliit na detalye ng burda ay nakakita ng isang bagay na hindi napansin ni Tristan. Ang paraan ng paghawak ni Chantal sa kanyang puson, ang bahagyang pangingitim ng ilalim ng kanyang mga mata. Ito ay hindi lamang simpleng pagod. Mag-ingat ka, Chantal, bulong ni Milagros. Ang boses ay puno ng misteryo. Ang bunga ng isang kasalanan ay madalas na nagiging ongong lason sa sinapupunan. Sigurado ka bang ang dinadala mo ay isang ilustre o isa ring imitasyon na gaya ng pag-ibig niyo ni Tristan? Nanlaki ang mga mata ni Chantal. Ang kanyang panginginig ay lalong tumindi. Ano? Anong sinasabi mo? Tristan, paalisin mo na ang babaeng ito. Nabubaliw na siya. Hayaan mo siya, Chantal. Hawak na natin ang susi sa ating kayamanan. Sigaw ni Tristan habang hila-hila ang kasintahan palabas. Bukas, Milagros, kapag naging bilyonaryo na ako, ikaw ang unang sisipain ko palabas ng bansa. Nang muling sumara ang pinto, nanatiling nakatayo si Milagros sa gitna ng bodega. Kinuha niya ang kanyang digital recorder at pinindot ang play. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa kanyang tracker. Senyorita, nakarating na si Tristan sa tagpuan. Kasama niya ang isang lalaking nagngangalang Rico, ang dating bodyguard ni Doña Amparo na nawala 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Milagros ang tila paghinto ng kanyang puso. Si Rico, ang lalaking sinasabing huling nakitang kasama ng kanyang ama sa pantalan bago ito maaksidente. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo at ang bawat isa ay humahantong sa isang madugong katotohanan. Sino ba talaga ang ama ng dinadala ni Chantal at bakit tila may lihim na ugnayan ang babae sa bodyguard na si Rico? At paano gagamitin ni Milagros ang impormasyong ito kung malaman niyang ang buhay niya ay nasa panganib na rin dahil sa muling paglitaw ng taong pumatay sa kanyang ama? Hindi mo kailanman mabubura ang amoy ng dagat at pawis sa iyong pagkatao, Milagros. Kahit lagyan mo pa ng ginto ang iyong balat, mananatili kang anak ng isang kargador. Ang mga salitang ito ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Milagros habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim at maalat na pasilyo ng lumang pantalan sa Maynila. Nakasuot siya ng isang simpleng belo para itago ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay hayag at bukas sa bawat alon na humahampas sa mga haligi ng pier. Dito, sa gitna ng ingay ng mga barko at ng amoy ng kalawang at dagat, naramdaman ni Milagros ang presensya ng kanyang ama na tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Dito nagsimula ang lahat. Dito binuo ni Don Juanito ang kanyang imperyo, hindi sa loob ng mga air-conditioned na opisina, kundi sa ilalim ng matinding sikat ng araw at sa pagbubuhat ng mabibigat na sako. Ang bawat lamat sa semento ng pantalan ay tila may kwento ng pagsisikap na ngayon ay unti-unting kinukuha ng mga ilustre para sa kanilang pansariling luho. Huminto si Milagros sa harap ng isang maliit na kariton ng pagkain, isang batang lalaki na may madungis na muka at butas-butas na t-shirt ang nakaupo sa tabi nito. Pilit na pinatutuyo ang kanyang mga gamit sa paglilinis ng sapatos. Ang bata ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na hindi nararapat sa kanyang edad. Dahan-dahang lumapit si Milagros at naupo sa tabi ng bata. Kinuha niya ang huling piraso ng tinapay na ibinigay sa kanya ni Aling Sabel at hinati ito sa dalawa. Heto, kumain ka muna. Masama ang magpalipas ng gutom sa ganitong oras. Mahinahong wika ni Milagros. Ito ang kanyang golden moment. Habang pinapanood niya ang bata na mabilis na kumakain, naramdaman ni Milagros ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Sa loob ng mansyon ng mga ilustre, siya ay tinatrato na mas masahol pa sa basura. Ngunit dito,
Sa gitna ng mga taong walang-wala, siya ay isang anghel na nagbibigay ng pag-asa. Hinawakan niya ang maliit at magaspang na kamay ng bata at sa sandaling iyon, tila naghilom ang ilang sugat sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ama, isang lalaking kahit gaano kayaman ay hindi nakalimot na lumingon sa pinanggalingan. Salamat po ate, bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sabi po ng tatay ko, ang mga taong may mabuting loob ay laging pinoprotektahan ng dagat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig ni Milagros ang tunog ng mga mabilis na hakbang ng sapatos sa semento. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa isang kargador. Ito ay mabigat, direkta, at puno ng banta. Mabilis siyang tumayo at hinila ang kanyang belo. Ngunit huli na. Tatlong lalaking nakaitim ang lumabas mula sa anino ng mga container van. Sa gitna nila ay isang lalaking may malaking peklat sa muka. Si Rico, ang bodyguard na nakita niya sa recorder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang hayop na nakahanap ng kanyang biktima. Masyado kang malikot, Milagros. Asik ni Rico. Ang boses ay parang pagkiskis ng dalawang bato. Akala mo ba ay hindi namin malalaman na lumalabas ka ng bodega? Masyadong maraming alam ang pamilya mo at oras na para tapusin ang sinimulan namin. 10 taon na ang nakalilipas. Ano ang ginawa niyo sa tatay ko? Sigaw ni Milagros. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang nagniningas na galit. Sabihin mo ang totoo, Rico. Inutusan ka ba ni Doña Amparo na patayin siya? Humalakhak si Rico. Isang tunog na walang bakas ng katuwaan. Ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita, Milagros. At sa lalong madaling panahon, magkakasama na kayo ng tatay mo sa ilalim ng dagat na ito. Mabilis na sumugod ang dalawang lalaki para hawakan si Milagros. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang isa sa kanila ay marahas na hinawakan ng kanyang buhok at tinakpan ng kanyang bibig gamit ang isang panyong may amoy ng kemikal. Naramdaman ni Milagros ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot at maglaho sa dilim. Ang huling nakita niya bago tuluyang mawalan ng malay ay ang maliit na bata sa tabi ng kariton, na ngayon ay tumatakbo patungo sa kadiliman para humingi ng tulong. Saan dadalhin ni Rico si Milagros? At ano ang plano ni Doña Amparo ngayong alam na nilang may hawak na impormasyon ang babae laban sa kanila? At may pag-asa pa bang makaligtas si Milagros kung ang tanging saksi sa kanyang pagkawala ay isang batang walang kapangyarihan sa mundong pinatatakbo ng pera at karahasan? Ang bawat pintig ng ulo ni Milagros ay tila isang mabigat na kampanang tumutunog sa gitna ng kawalan. Unti-unti siyang nagkamalay. Ang lasa ng kemikal sa kanyang lalamunan ay mapait at nakakasuka. Idilat man niya ang kanyang mga mata. Tanging kadiliman ang bumubungad sa kanya. Isang kadilimang mas masahol pa sa gabi sa pantalan. Naramdaman niya ang magaspang na lubid na nakatali sa kanyang mga kamay at paa. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang balat. Nasa loob siya ng bodega. Ang parehong bodega na naging kulungan niya sa loob ng halos 30 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paligid ay mas malamig at puno ng panganib. Narinig niya ang marahang paglakad ng isang tao sa semento. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang babala ng kamatayan. Nagising ka na rin pala, senyorita. Ang boses ni Rico ay pumailan lang mula sa dilim, puno ng panuna. Masyado kang naging matapang, Milagros. Akala mo ba ay sapat na ang ilang pirasong papel para itumba ang mga ilustre? Nakalimutan mo yata kung sino ang humahawak ng baril sa larong ito. Nasaan ang recorder? Tanong ni Rico habang marahas na hinawakan ang buhok ni Milagros para tingnan siya ng diretso. Ibigay mo sa akin ang ebidensya at baka payagan pa kitang makita ang pagsikat ng araw bukas. Pero kung hindi, itutuloy ko ang hindi ko natapos sa tatay mo. 10 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng takot,
Isang matalim na tingin ang ibinalik ni Milagros. Kahit patayin mo ako, Rico, ang katotohanan ay nakalabas na. Hindi niyo mabubura ang dugo sa inyong mga kamay. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Doña Amparo. Ang kanyang marangyang sutla ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na bumbilya. Isang malaking kaibahan sa duguan at maruming kalagayan ni Milagros. Hawak ng matandang babae ang isang baso ng champagne. Tila nagdiriwang na sa gitna ng trahedya. Tingnan mo ang iyong sarili, Milagros, wika ni Amparo habang dahan-dahang umiinom. Bukas ang ika-30 araw ang araw ng auction. At sa araw na yon, hindi lamang ang baul ng tatay mo ang ibebenta ko. Ibebenta ko rin ang iyong pag-amin. Isang sulat na nagsasabing ninakaw mo ang pera ng mga ilustre dahil sa labis na inggit. Pagkatapos niyon, mabulok ka na sa kulungan. Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng mga gapos, nakita ni Milagros ang isang maliit na ibon na nakadapo sa labas ng rehas ng bintana. Ang malayang pagaspas ng mga pakpak nito ay nagpaalala sa kanya na ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa kawalan ng lubid, kundi sa kawalan ng takot sa puso. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagpabakas ng pagkabahala sa mukha ni Doña Amparo. Bakit ka nakangiti? Asik ng matanda. Wala ka nang kawala, Milagros. Bukas, tapos na ang lahat. Nakangiti ako dahil nakikita ko na ang katapusan niyo, Nay. Bulong ni Milagros, ang boses ay puno ng kapayapaan. Ang auksyon na pinaplano niyo, iyon ang magiging sarili ninyong libing. Hindi niyo ba napapansin? Maging ang sarili niyong tauhan ay may mga lihim na hindi niyo alam. Napatingin si Amparo kay Rico at nakita niya ang bahagyang pag-iwas ng tingin ng bodyguard. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na naitanim ni Milagros. Biglang tumunog ang telepono ni Rico at ang mukha nito ay namutla nang makita kung sino ang tumatawag. Si Chantal po. Nagpadala ng mensahe. Bulong ni Rico kay Amparo. Kailangan daw niya ako. Ngayon na. Hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Ang tensyon sa loob ng bodega ay tila isang kwerdas ng gitara na handa ng maputol. Ang ugnayan ni Rico at Chantal ay isang malaking bitak sa depensa ng mga ilustre na matagal nang pinag-aaralan ni Milagros. Alam niyang sa bawat oras na lumilipas, ang kanilang alyansa ay unting naglalaho sa harap ng kani-kaniyang kasakiman. Umalis si Amparo at Rico. Iniwan si Milagros na muling nakagapos sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Gamit ang isang matalim na piraso ng lata na nakuha niya mula sa sahig, sinimulan niyang kuskusin ang mga lubid sa kanyang mga kamay. Ang bawat kuskos ay may kasamang panalangin at pangako sa kanyang ama. Biglang narinig ni Milagros ang marahang pag-ikot ng susi sa pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Rico, kundi isang mas magaan at tila nagmamadaling kilos. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang pumasok. Dala ang isang matalas na kutsilyo at isang balabal. Sino ang taong pumasok sa bodega? Isang kaibigan ba? O isang bagong kalaban na nais tapusin ang buhay ni Milagros bago pa sumapit ang auction? At magagawa ba ni Milagros na makatakas sa oras para harapin ang kanyang mga kaaway sa huling pagkakataon? Ilabas na ang mga basurang yan. Hayaan nating makita ng lahat kung gaano kahangal ang pamilyang pinagmulan ng babaeng nagnakaw sa amin. Ang boses ni Doña Amparo ay pumailan lang sa gitna ng marangyang ballroom, puno ng puot at tagumpay. Sa gitna ng entablado, ang lumang baul ng ama ni Milagros ay nakatanghal. Pinaliligiran ng mga taong mayayaman na nagbubulungan at nagtatawanan. Nakatayo si Tristan sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang kamay ni Chantal na animoy isang premyo. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay tuluyan na nilang nabaon sa limot ang babaeng itinuring nilang basura. Ngunit ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng may matinding bigat. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nabaling sa direksyong yon.
Isang babaeng nakasuot ng isang nag-aapoy na pulang gown, ang gown na teotay ni Milagros mula sa pinakamahal na sutla ng kanyang ama, ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tunog ng martilyo na humahampas sa sahig, puno ng awtoridad at dangal na hindi kailanman nakita ng mga ilustre. Ang auction na ito ay tapos na, Doña Amparo. Ang tinig ni Milagros ay malakas at malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng silid. Dahil ang lahat ng narito, pati ang mansyong kinatatayuan nyo at ang bawat hiningang ninakaw nyo sa akin, ay pag-aari ko na. Natahimik ang buong ballroom. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Tristan at ang tunog ng basong nabitawan ng isang bisita sa sahig, na lumikha ng mga piraso ng kristal sa semento. Namumutla si Doña Amparo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagtatangkang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Milagros, anong kalokohan ito? Sigaw ni Tristan, bagaman ang kanyang boses ay puno ng kaba. Security! Paalisin ang baliw na ito. Ngunit sa halip na ang mga security ng mansyon, ang pumasok ay isang hanay ng mga lalaking nakauniforme ng Royal Shipping Group kasama si Attorney Ramos. Wala nang kapangyarihan ang mga security niyo, Mr. Ilustre. Wika ng abogado. Mula kaninang 8:00 ng umaga, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ilustre ay formal nang nailit ng Royal Shipping Group na pinamumunuan ng ating chairperson, si Senyorita Milagros. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Milagros sa lumang baul ng kanyang ama sa gitna ng entablado. Hinaplos niya ang kahoy nito ng may labis na pagmamahal. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding emosyon ng katarungan. Sa harap ng lahat, binuksan niya ang baul at kinuha ang recorder. Biglang nagdilim ang ballroom at ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Ang boses ni Tristan at Doña Amparo ay umalingaw-ngaw, malinaw na inaamin ang kanilang mga plano sa pandaraya, ang pag-atake kay Don Juanito, at ang balak nilang ipit sa kaso si Milagros. Nakita ng lahat ang tunay na mukha ng mga ilustre, ang mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mga mamahaling hiyas. Naramdaman ni Milagros ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang himig ng tagumpay. Pinanood niya si Chantal na pilit na nagtatago sa likod ng mga tao, at si Tristan na tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan tatalon. Ang katarungang matagal niyang ipinagdasal ay narito na. Sa ilalim ng mga liwanag na dati ay nagpapaliit sa kanya. Ngayon, sino ang walang kwentang asawa? Tristan? Bulong ni Milagros sa pamman. Sapat na para marinig ng mga nasa harap. Sino ang pulubing kargador na sinasabi niyo? Ang tatay ko ay isang hari, at ako ang kanyang reyna na babawi sa lahat ng kinuha niyo. Isang malakas na kalabog ng mga paa ang narinig mula sa likuran. Ang mga pulis ay pumasok na sa ballroom, dala ang mga warrant of arrest para sa luwadaw at tangkang pagpatay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ni Milagros sa kanyang tainga. Isang pamilyar na boses na nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang likuran. Hindi pa ito tapos, Milagros. Kung babagsak kami, isasama kita sa impyerno. Naramdaman ni Milagros ang isang matulis at malamig na bagay na bumaon sa kanyang tagiliran, habang isang tao ang mahigpit na yumakap sa kanya mula sa likod sa gitna ng kadiliman. Ang init ng dugo ay nagsimulang gumapang sa kanyang pulang gown, humahalo sa kulay ng kanyang tagumpay. Sino ang nangahas na sumugod kay Milagros sa harap ng lahat ng tao, at magagawa ba niyang ipagdiwang ang kanyang katarungan kung ang sarili niyang buhay ay muling nakabitin sa isang manipis na sinulid? At ano ang gagawin ni Tristan ngayong ang kanyang huling alas ay naging isang madugong sakripisyo? Masyadong mabilis ang iyong pag-akyat, Milagros, kaya sabay-sabay tayong mahuhulog sa impyerno. Ang bulong na yon ni Tristan
ay tila isang malansang hangin na dumampi sa pandinig ni Milagros habang ang matalas na dulo ng isang lihim na patalim ay bumaon sa kanyang tagiliran. Ang init ng dugo ay mabilis na humalo sa malamig na sutla ng kanyang pulang gown. Isang kulay na sumisimbolo sa kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay nagiging marka ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa halip na sumigaw, si Milagros ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang sakit sa kanyang katawan ay wala sa kalingkingan ng sakit na idinulot ng 10 taon ng pagtataksil. Dahan-dahan siyang lumingon kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot kundi ng isang malalim na awa. Kahit patayin mo ako rito, Tristan, wala ka nang babalikan. Ang bawat pader ng mansyong ito ay hindi na kumikilala sa iyong pangalan. Mabilis na rumesponde ang mga bodyguard ng Royal Shipping Group. Ang marahas na paghila kay Tristan palayo ay lumikha ng isang kaguluhan sa gitna ng ballroom. Ang mga sigawan ng mga panauhin ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumubura sa karangyaan ng gabi. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Tristan at Doña Amparo ay tila mga huling nota ng isang malungkot na kanta. Hindi maaari ito. Bitawan niyo ako. Ako si Doña Amparo Ilustre. Sigaw ng matandang babae habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling peluka ay bahagyang natanggal, inilalantad ang kanyang tunay na anyo, isang matandang puno ng puot at pagkatalo. Milagros, isinusumpa kita. Isinusumpa kita. Ito ang kanyang golden moment. Habang inaalalayan si Milagros ni na Attorney Ramos at Aling Sabel patungo sa isang upuan, tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng sarili niyang dugo. Sa gitna ng hapdi, nakikita niya ang anino ng kanyang ama sa dulo ng ballroom, tila nakangiti at dahan-dahang kumakaway. Naramdaman ni Milagros ang isang uri ng paglaya na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang dugo sa kanyang mga kamay ay hindi na dugo ng isang alipin, kundi dugo ng isang mandirigma na nagtagumpay sa kanyang huling laban. Huwag po kayong mag-alala, Senyorita, mababaw lang ang sugat, bulong ni Attorney Ramos habang tinatakpan ng puting tela ang kanyang tagiliran. Tapos na ang gabi. Ang hustisya ay nasa panig mo na. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita ni Milagros si Chantal na nakaluhod sa sahig, humihikbi at pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga kamera ng media. Lumapit si Rico na ngayon ay nasa ilalim na rin ng kustodya ng mga pulis. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Chantal. Sigaw ni Rico, ang boses ay puno ng pait. Sabihin mo kay Tristan na hindi siya ang ama ng dinadala mo. Sabihin mo sa kanya na ginamit mo lang siya para sa pera ng mga ilustre na ako naman ang nagnanakaw. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Napatingin si Tristan kay Chantal. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay ng kahihiyan at pagsisisi. Ang babaeng ipinalit niya kay Milagros, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagiging hayop, ay isa rin palang malaking kasinungalingan. Milagros, patawarin mo ako. Ang huling salita ni Tristan bago siya tuluyang ilabas ng ballroom. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na nilamon ng hangin. Dahan-dahang tumayo si Milagros sa tulong ni Aling Sabel. Tiningnan niya ang mansyon na ngayon ay wala ng laman, kundi ang mga alaala ng kanyang pagdurusa. Bukas, ang mga pader na ito ay pipinturahan ng panibagong kulay. Ang mga bodega ay gigibain at gagawing mga silid para sa mga nangangailangan. Aling Sabel, itabi niyo ang baul ni tatay sa aking bagong silid. Wika ni Milagros, ang boses ay puno ng bagong lakas. Doon siya nararapat, sa gitna ng kapayapaan. Habang isinasakay si Milagros sa ambulansya para lapatan ng lunas, tiningnan niya ang madilim na langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag ngayon, tila mga gabay sa kanyang bagong landas.
Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, isang maliit na detalye ang napansin niya sa recorder na hawak pa rin niya. Isang huling file na hindi pa niya nabubuksan na may petsang 10 taon na ang nakalilipas, ang araw na naaksidente ang kanyang ama. Ano ang nilalaman ng huling file na ito? At may mas malaki pa bang tao sa likod ng mga ilustre na nagplano ng lahat mula pa noong una? At magagawa ba ni Milagros na tuluyang patawarin ang kanyang sarili sa pananatili sa impyernong yon ng 10 taon? Anak, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang oras na kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ang boses ni Don Juanito sa recorder ay tila nanggagaling sa kabilang buhay, malalim, puno ng pagmamahal, at may bahid ng pag-aalala. Nakaupo si Milagros sa tabi ng bintana ng kanyang bagong silid sa mansyon. Ang silid na dati ay ipinagkakait sa kanya. Ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa maliit na aparatong hawak niya. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang mainit na agos na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Alam ko ang plano ni Amparo at Rico. Pagpapatuloy ng boses sa recording 10 taon na ang nakalilipas. Hahayaan ko silang isipin na nagtagumpay sila. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong makita mo ang tunay na kulay ng mundong pinasok mo. Ang Royal Shipping ay hindi lang kumpanya, Milagros. Ito ang iyong baluti. Inihanda ko ang lahat para sa araw na magigising ka mula sa iyong panaginip. Huwag kang magtanim ng puot, anak. Ang hustisya ay hindi paghihiganti, kundi ang pagbawi sa iyong sariling liwanag. Naramdaman ni Milagros ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa 10 taon ng kanyang paghihirap. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Hinanda nito ang bawat hakbang ng kanyang kaligtasan bago pa man ito mawala. Ang sakripisyo ni Don Juanito ay isang silent sacrifice, isang lihim na pag-ibig na naghintay ng tamang panahon para mamukadkad. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan ni Milagros ang kanyang mga kamay, ang mga bakas ng tusok ng karayom, ang peklat mula sa mainit na tubig ni Chantal, at ang benda sa kanyang tagiliran. Lahat ng ito ay hindi na mga marka ng kahihiyan. Ang mga ito ay mga medalya ng kanyang katatagan. Hinaplos niya ang kanyang mga daliri. Nararamdaman ang bawat uka at lamat. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal sa sarili. Hindi siya biktima. Siya ay isang buhay na patotoo ng tagumpay laban sa kasamaan. Pumasok si Attorney Ramos, bit-bit ang mga pahayagan at mga legal na dokumento. Senyorita, opisyal na ang desisyon ng korte. Si Doña Amparo at Tristan ay sentenced sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa malawakang luwa daw at tangkang pagpatay. Si Rico naman ay haharap sa kasong murder para sa nangyari sa iyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. Wala na silang muling makikitang liwanag ng araw sa labas ng rehas. At si Chantal? Tanong ni Milagros. Ang boses ay kalmado at wala ng pait. Si Chantal ay iniwan ng lahat. Ang kanyang pamilya ay itinakwil siya at ang dinadala niya ay kailangang isilang sa loob ng pasilidad ng gobyerno dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain ni Rico. Sagot ng abogado. Lahat sila ay nagbabayad na, Milagros. Tumayo si Milagros at lumapit sa balkonahe. Mula sa itaas, nakita niya ang mga tauhan na unti-unting tinatanggal ang malaking gate na may nakaukit na letrang E para sa ilustre. Papalitan ito ng isang simpleng simbolo ng isang angkla at isang puso, ang bagong logo ng kanyang pundasyon para sa mga biktima ng Bauhan Jadin. Naramdaman niya ang isang mahabang hininga na lumabas sa kanyang dibdib, tila isang mabigat na pasanin ang tuluyan ng nawala. Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay puno ng sigaw at panlalait,
ay ngayon ay tahimik at puno ng pag-asa. Ang kasalanan ng kahapon ay natapos na sa isang bukas na puno ng katarungan. Attorney, pakihanda ang sasakyan, wika ni Milagros habang kinukuha ang kanyang balabal. Gusto kong pumunta sa pantalan. Gusto kong ihatid ang huling balita kay tatay. Habang naglalakad palabas ng mansyon, nadaanan ni Milagros ang isang lumang salamin sa pasilyo. Huminto siya at tiningnan ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang Milagros na nakayuko at madungis. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang nagniningning sa talino. May tindig na kasing tatag ng isang barko sa gitna ng bagyo at may ngiting nagsasabing siya ay muling nabuhay. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, naramdaman niya ang isang marahang hila sa kanyang damit. Paglingon niya, nakita niya ang maliit na batang danjay mula sa pantalan na ngayon ay malinis na ang mukha at nakasuot ng maayos na uniforme ng paaralan. Ate Milagros, totoo po ba? Kami na po ba ang titira dito? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Milagros at hinawakan ang balikat ng bata. Oo anak, ang bahay na ito ay hindi na mansyon ng mga ilustre. Ito na ang tahanan ng lahat ng nangarap ngunit nawalan ng boses. Dito, wala nang masasaktan. Habang papalayo ang sasakyan ni Milagros patungo sa dagat, tiningnan niya ang huling pagkakataon, ang malaking bahay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang huling alaala ang biglang bumalik. Isang pangakong binitawan niya sa sarili noong siya ay nakakulong pa sa bodega. Ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay ay hindi ang pagpaparusa, kundi ang isang bagay na mas mahirap gawin kaysa sa paghihiganti. Handa na ba si Milagros na harapin ang huling hamon ng kanyang puso bago ang tuluyang paglayag sa bagong buhay? At ano ang gagawin niya kung sa kanyang pagdalaw sa pantalan, isang pamilyar na mukha mula sa kanyang kabataan ang muling lumitaw upang buksan ang isang pintong matagal na niyang ipininid? Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Manila Bay ay tila isang marahang bulong ng nakaraan na unti-unting nilalamon ng dagat. Nakatayo si Milagros sa dulo ng pier. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng hanging maalat at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw na nagkukulay ginto sa buong karagatan. Wala na ang pulang gown ng tagumpay. Suot niya ngayon ang isang simpleng puting damit na gawa sa koton. Tila isang simbolo ng kanyang bagong simula na malinis at walang bahid ng puot. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang piraso ng bakal na minsang naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Tinitigan niya ito ng matagal. Naalala niya ang bawat gabi ng pag-iyak sa bodega, bawat sampal ni Doña Amparo, at ang bawat panlalait ni Tristan. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Handa na po ang lahat para sa inyong pag-alis, senyorita. Ang boses ni Aling Sabel ay lumapit mula sa kanyang likuran. Ang matandang katulong na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng kanyang tahanan ay may bakas ng katuwaan sa mga mata. Humarap si Milagros at ngumiti. Isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, na Isabel. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong wala pa akong kahit ano. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan ni Milagros ang mga kamay ni Aling Sabel, ang mga kamay na parehong dumanas ng hirap sa ilalim ng mga ilustre. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang isang uri ng katarungan na hindi kayang ibigay ng anumang korte, ang katarungan ng pagkakaibigan at katapatan. Dahan-dahang kinuha ni Milagros ang singsing at sa isang malakas, ngunit kalmadong pag-itsa, pinanood niya itong lumipad sa hangin hanggang sa tuluyan itong lumubog sa kailaliman ng dagat. Kasabay ng pagkawala ng singsing sa ilalim ng mga alon ay ang tuluyang paglaya ng kanyang puso. Nahanap na ba ni Milagros ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan niya ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagbangon ng kanyang sariling dangal. Nalaman niya na ang tunay na yaman ay hindi ang bilyon-bilyong halaga
ng royal shipping, kundi ang kakayahang matulog sa gabi nang may malinis na konsensya at pusong hindi na naghahanap ng paghihiganti. Napatawad na ba niya sila? Ang pagpapatawad ni Milagros ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang mga ginawa o papayagan silang muling makapasok sa kanyang buhay. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Hinayaan niya ang batas na gumawa ng paraan para sa kanilang parusa, habang ang kanyang sarili ay pinalaya na niya mula sa kulungan ng kanilang nakaraan. Ang patawad ay para sa kanyang sarili upang hindi siya maging katulad ng mga taong sumira sa kanya. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang bawat paghihirap ay may katapusan at ang bawat sakripisyo ay may gantimpala kung ang puso ay mananatiling tapat. Ang buhay ay tila isang piraso ng theotua. Sa likuran nito ay makikita ang mga buhol at gulo ng mga sinulid. Ngunit sa harapan, kapag natapos na ang obra, makikita ang isang magandang larawan na binuo ng bawat tusok ng sakit at pag-asa. Ate Milagros, tingnan niyo po ang daming isda! Sigaw ng maliit na batang danjay na ngayon ay tumatakbo sa tabing dagat. Tumawa si Milagros at dahan-dahang naglakad patungo sa bata. Ang kanyang bawat hakbang ay magaan, tila lumulutang sa ibabaw ng buhangin. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit sa puso ni Milagros, ang tunay na liwanag ay kakasimula pa lamang sumikat. Ang dating alipin ng nakaraan ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling kinabukasan. Ang huling tanawin sa pantalan ay ang silweta ni Milagros na nakatingin sa malawak na karagatan, handa nang maglayag sa isang buhay na puno ng pagmamahal, katarungan, at walang hanggang pag-asa. Ang bawat alon na humalik sa pampang ay tila isang pagbati ng kalayaan para sa pusong kay tagal na nakakulong sa anino ng pagdurusa. Ang pananahimik ng dagat sa dulo ng ating kwento ay ang pananahimik din ng mga luhang natuyo na nagbibigay daan sa isang payapang bukas para kay Milagros. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Ang buhay natin ay tila isang piraso ng burda na maingat na hinahabi ng ating mga karanasan. Minsan, ang bawat tusok ng karayom ay masakit at nag-iiwan ng sugat sa ating mga daliri. At sa likuran ng tela ay makikita ang mga buhol-buhol na sinulid ng kalungkutan. Ngunit huwag nating kalilimutan na sa bawat hapdi ng pagtahi, may isang magandang obra na unti-unting nabubuo. Ang mga buhol ng ating kahapon ang siyang nagpapatatag sa disenyo ng ating bukas. At ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng isang makulay na sining ng ating katatagan. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang bahagi kung saan walang awang sinunog ni Tristan ang lumang baul ni Don Juanito, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Tila bawat abong lumipad sa hangin ay simbolo ng mga pangarap na pilit nating itinatago, ngunit pilit ding winawasak ng ibang tao. Ang kwentong ito ni Milagros ay hinubog mula sa mga tunay na damdamin at mga aral ng buhay na madalas nating nararanasan sa likod ng ating mga saradong pinto. Ito ay alay ko sa bawat babaeng patuloy na nananahi ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Milagros, magagawa niyo rin bang bitawan ang lahat ng pait at piliing magsimulang muli sa gitna ng bago mong yaman? O mas nanaisin ninyong manatili sa anino ng paghihiganti? Nais ko ring malaman, nasaan po ba kayo habang pinakikinggan ang kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, o sadyang naghahanap ng kapanatagan sa gitna ng inyong pag-iisa. Ibahagi niyo po ang inyong nararamdaman at ang inyong sariling kwento sa aming comment section. Dito po, sa ating munting tahanan, ay may mga pusong handang makinig at yumakap sa inyong mga salita.
Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot na pusong kailangan ng paalala na may pag-asa sa bawat pagbangon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway manatili kayong matatag, malakas, at laging tandaan na ikaw ang reyna na may hawak ng karayom sa paghabi ng iyong sariling tadhana. Pagpalain po kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, ang reyna ng mga alon, pagbangon ni Milagros. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa ating lahat.